Isa pang epekto ng matinding init ay ang madaling pagkapanis ng mga pagkain. Kanya-kanyang diskarte na ngayon ng mga nagtitinda ng pagkain para hindi sila malugi. Nakatutok si Jamie Santos. Dahil nga sa matinding init ng panahon, dapat rin daw ingatan ng maging ang ating mga pagkain. Dahil kasi sa init, mas madaling malanta at masira ang mga gulay. Mas mabilis mahinog at mabulok ang mga prutas at mas madaling mapanis sa mga lutong pagkain. Ang mga karenderyang nakausap natin, kanya-kanyang diskarte sa pagluluto para di mapanisan ng panindang pagkain. Si Benjamin na kusinero sa isang karenderya, araw-araw daw 14 na putahe ang niluluto. At ngayong mainit, ilan daw sa iniiwasan niya ay ang mga pagkaing masarsa at may gata. Hindi ako masyadong naglalagay ng kamatis kasi siya ang mabilis. Saka inaano ko masyado yan. Niluluto ko masyado. Ang ibang kainan naman, bukod sa pagpapalit ng menu, nagbawas ng nilulutong putahe para raw mabilis maubos at hindi nabibilad pa sa init. Sa panahon po ngayon, ang linuluto po namin, yung mga tulad po ng sinigang, hindi po madaling mapanis, perito po, ganun taksiyo. Walang sarsa. Bakit po? Madali pag pinapawisan na panis agad yun. Paalala rin ng caterers at food suppliers, unang dahilan ng pagkapanis ay moisture, kaya dapat room temperature na ang pagkain bago takpan. Huwag din daw ipasok agad sa freezer kasi maglalaban ng init at lamig. Nakakapanis ito. Iwasan din daw ang grains at gulay, lalo ng green leafy vegetables. Mabilis daw ito masira. Natural preservatives naman ang asin, suka at asukal. Kaya isa sa mga pinakamatibay kontra panis ang paboritong baon ng mga Pinoy ang adobo. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.